Mga ka-game yard, kumusta kayo? Kung ikaw ay mahilig sa breeding ng manok, malamang narinig mo na ang dalawang terminong ito, genotype at phenotype. Sa unang tingin, parang komplikado ang mga salitang ito dahil ginagamit sila sa genetics. Pero ang totoo, napakahalaga nilang maintindihan lalo na kung ikaw ay interesado sa pag-aaral ng breeding ng manok at kung paano namamana ang iba't ibang katangian. Sa video na ito, ipapaliwanag natin sa simple at madaling paraan ang ano ang genotype, ano ang phenotype, ano ang pagkakaiba nila, at paano ito nakakaapekto sa breeding ng manok. Kung gusto mong mas maintindihan kung bakit may mga sisiw na iba ang itsura kahit pareho ang magulang, malaking tulong ang pag-unawa sa dalawang terminong ito. Kaya mga ka-game yard, simulan na natin. Ano ang genotype? Ang genotype ay tumutukoy sa genetic makeup o genetic information na dala ng isang hayop o organismo. Sa madaling salita, ito ang mga genes na nasa loob ng katawan ng isang manok. Ang genes na ito ang naglalaman ng impormasyon kung anong mga katangian ang maaaring lumabas sa manok. Halimbawa, kulay ng balahibo, hugis ng comb, laki ng katawan, pattern ng balahibo. Lahat ng ito ay may kinalaman sa genes na minana mula sa mga magulang. Ang genotype ay parang blueprint o plano na naglalaman ng impormasyon kung ano ang posibleng maging katangian ng isang manok. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng genes na nasa genotype ay agad na nakikita sa labas. Ano ang phenotype? Ngayon naman mga ka-game yard, pag-usapan natin ang phenotype. Ang phenotype ay tumutukoy sa mga katangian na nakikita natin sa labas. Ito ang mga observable traits ng isang manok. Halimbawa, kulay ng balahibo, pattern ng feathers, laki ng katawan, hugis ng comb, postura ng manok. Sa madaling salita, ang phenotype ay ang physical appearance o nakikitang katangian ng isang hayop. Kung ang genotype ay ang genetic blueprint, ang phenotype naman ay ang aktwal na resulta na nakikita natin. Simpleng halimbawa na madaling tandaan. Para mas maintindihan natin ito, magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Sabihin nating may isang manok na may gene para sa itim na balahibo. Ang gene na ito ay bahagi ng kanyang genotype. Pero kung ang gene na ito ay hindi nangingibabaw o hindi lumalabas sa ekspresyon, maaaring iba ang kulay ng balahibo na makikita natin. Ang kulay na nakikita natin sa balahibo ng manok ay bahagi ng phenotype. Sa madaling salita, genotype ay yung genetic information, phenotype ay yung nakikitang katangian. Paano nagkakaroon ng iba't ibang phenotype? Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang phenotype ang mga manok ay dahil sa kombinasyon ng genes mula sa dalawang magulang. Kapag ang isang sisiw ay ipinanganak, tumatanggap ito ng genetic information mula sa parehong magulang. Dahil dito, nagkakaroon ng iba't ibang kombinasyon ng genes. Ang kombinasyong ito ang bumubuo sa genotype ng sisiw. At mula sa genotype na ito, maaaring lumabas ang iba't ibang phenotype. Ito ang dahilan kung bakit kahit pareho ang magulang, minsan ay nagkakaroon ng pagkakaiba
ang hitsura ng mga sisiw. Bakit? Mahalaga ito sa breeding ng manok. Para sa mga breeder ng manok, napakahalaga ng pag-unawa sa genotype at phenotype. Ito ay dahil ang breeding ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita natin sa labas. Minsan, ang isang manok ay may genetic traits na hindi agad nakikita sa kanyang physical appearance. Halimbawa, maaaring may gene ito para sa isang partikular na kulay o pattern na lalabas lamang sa susunod na generation. Kung ang breeder ay may kaalaman sa genetics, mas naiintindihan niya kung paano maaaring lumabas ang iba't ibang traits sa mga susunod na sisiyo. Ito ang dahilan kung bakit ang genetics ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral sa breeding ng hayop. Genotype versus phenotype sa simpleng paliwanag. Para mas madaling tandaan mga ka-game yard, ganito natin ito pwedeng isipin. Ang genotype ay parang recipe, habang ang phenotype naman ay parang luto na pagkain. Ang recipe ang naglalaman ng instructions at ingredients. Pero ang pagkain na naluto ay ang actual na resulta na makikita at matitikman. Ganito rin sa genetics. Ang genotype ang naglalaman ng genetic instructions. Ang phenotype naman ang actual na traits na nakikita natin. Bakit hindi laging pareho ang phenotype kahit pareho ang magulang? Isa sa mga madalas na tanong ng mga breeder ay ito. Kung pareho ang magulang, bakit minsan ay iba-iba ang hitsura ng mga sisiw? Ang sagot dito ay ang genetic combinations. Kapag pinagsama ang genes mula sa dalawang magulang, maraming posibleng kombinasyon ang maaaring mangyari. Dahil dito, maaaring magkaiba ang genotype ng bawat sisiw. At kung magkaiba ang genotype, maaaring magkaiba rin ang phenotype. Ito ang natural na bahagi ng genetics. Genetics bilang bahagi ng pag-aaral sa breeding. Sa modernong panahon, mas marami na tayong kaalaman tungkol sa genetics. Ang pag-aaral ng genotype at phenotype ay hindi lamang ginagamit sa breeding ng manok. Ginagamit din ito sa agriculture, animal breeding, biology, at scientific research. Para sa mga mahilig sa poultry, ang pag-unawa sa genetics ay nagbibigay ng mas malalim na appreciation sa kung paano nabubuo ang iba't ibang katangian ng mga manok. Mga ka-game yard, sana ay mas naging malinaw sa inyo ngayon ang pagkakaiba ng genotype at phenotype. Sa madaling salita, genotype ang genetic information na nasa loob ng katawan. Phenotype ang mga katangian na nakikita natin sa labas. Sa mundo ng breeding ng manok, ang dalawang konseptong ito ay mahalagang bahagi ng pag-unawa sa kung paano namamana at lumalabas ang iba't ibang traits sa bawat generation. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong matuto pa tungkol sa genetics ng manok, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Alpha Cord Game Yard. At kung may mga tanong kayo o may topic kayong gustong talakayin sa susunod na episode, ilagay lamang sa comment section. Maraming salamat sa panonood mga ka-Game Yard. Hanggang sa susunod nating episode.